Hello mga kids! Hi! Panibagong Bible lesson na naman ang matututunan natin ngayong araw. Kaya nga mga kids, stay lang kayo dyan sa inyong mga bahay. Panoorin ninyo ang video na ito at makipag-participate sa lahat ng ating gagawin ngayong araw. Kaya mga kids, sama-sama tayong Happy Sunday! Kids, lang natin i-pray. God, thank you po sa lahat na ito po. Tsaka po sa lahat ng pag-love lagi. Sana protectorin niyo po kami. Kasi hindi po kami gawa ng sakit. Tsaka dahil love namin po talaga kayo sobra. Hindi kami lagi ay gawin pa sa ating family. Tsaka po kayo God. Hindi po kami kinabok kami sa inyo. Tsaka po love namin po din kami kayo. So love nyo din po kami. In Jesus' name, Amen. Mga kids, naaalala nyo pa ba yung lesson nyo sa school about sa synonym at sa antonym? Ang synonym mga bata, ang ibig sabihin, ito yung mga salita na magkapareho ng kahulugan o magkasing kahulugan. Samantalang ang antonym naman mga bata ay ang mga salita na iba ng kahulugan o magkasalungat. Ngayon mga kids, meron tayong activity. Para sa ating activity, meron akong 5 salita rito na sa aking kanan at meron din akong 5 salita na naririto sa aking kaliwa. Hanapin nyo nga mga bata ang mga kasalungat o ang mga antonyms ng mga salita na naririto sa aking kanan. Madamot, madilim, masungit, malungkot, at masukal.
Doon muna tayo sa number 1, madamot. Ano ang kasalungat na kahulugan ng madamot? Mapagbigay. Very good, mga bata. Mapagbigay. Sa pangalawa naman, mga bata, madilim. Madilim. Ano naman ang kasalungat na salita ng madilim? Maliwanag. Tama! Sa pangatlo, mga bata, masungit. Masungit. Tama, mga bata. Mabait. O, para sa pang-apat na salita, malungkot. Paano yung malungkot? Masaya. At sa huli-hulihan, masukal. Maaliwalas. Good job, mga kids. Ano ang napapansin nyo sa mga salita na nasa kanan ko at nasa kaliwa ko? Napansin nyo ba, mga bata, na ang mga salitang nasa kanan ay mga negative? O ito yung mga bagay na parang ayaw natin. Pero, itong mga nasa kanan ko, ay nasa kaliwa ko, ito naman yung mga bagay na parang gustong-gusto natin, di ba? Diba, gusto natin sa mga taong mapagbigay. Gusto natin maliwanag. Gusto natin na mga mababait, masaya, at gusto rin natin na maaliwalas ang paligid natin. Mga kids, may tanong ako. Kung kayo ba ay anak na ng Diyos at mahal kayo ng Panginoon, sa tingin nyo ba, exempted kayo o hindi kayo kasali sa mga problema na maaari nyong maranasan dito sa mundo? Hindi, mga kids. Hindi tayo exempted sa mga problema o dun sa mga maaaring mangyari dito sa mundo. Pero, kung ikaw ay anak ng Diyos at dahil mahal niya tayong lahat, alam nyo ba, mga bata, na lahat ng maaaring negative na mangyari ay pag nasa kamay ng Panginoon, ito'y magta-turn. Ito-turn niya into positive. Ganyan din yung nangyari sa tauhan sa kwento natin ngayong araw na ito, mga bata. Tingnan natin kung paano gagawin ng Panginoon na yung mga negative na nangyari sa buhay ng tauhan sa kwento natin ngayong araw ay gagawin niya into positive. Gagawin ng Diyos na maganda para sa ikabubuti ng lahat. Kaya, panoorin natin, mga kids, ang istorya ni Jose. Makinig! This is now a story time. Si Jose ay isa sa mga anak ni Jacob. Siya ay may 10 nakatatandang kapatid at isang nakababatang kapatid. Namatay ang nanay ni Jose noong ipinanganak ang kanyang nakababatang kapatid. Ang mga matatandang kapatid ni Jose ay tumutulong sa kanilang tatay sa bukid. Si Jose ang pinakapaboritong anak. Inilalaan ni Jacob ang kanyang oras para kay Jose at dahil dito nagsiselos ang kanyang mga kapatid. Noong si Jose ay 17 years old, binigyan si Jose ng kanyang tatay ng isang napakagandang coat na naroon ang lahat ng kulay ng rainbow. Masayang-masaya si Jose, subalit hindi ang kanyang mga kapatid. Lalo silang nagalit kay Jose. Iniisip nila na hindi nakikita ng kanilang tatay ang kanilang mga pagtulong. Isang gabi, nagkaroon ng panaginip si Jose. Excited niya itong ikinuwento sa kanyang mga kapatid. Kuya Simeon, mayroon akong panaginip. Pakinggan nyo. Subalit, ang sabi ni Simeon,
Huwag mong sayangin ang oras ko sa kwento mo. Marami akong ginagawa, hindi katulad mo. Kuya, saglit. Napaginipan ko po kasi na meron daw tayong ship. Tapos lahat daw ng ship nyo ay nag-bow down sa ship ko. Subalit nagtinginan ng kanyang mga kapatid at di nagustuhan ng kanyang sinabi. Mga kuya, totoo ang napanaginipan ko. Napanaginipan ko din na ang sun, moon at stars ay yumuyuko sa akin. So ang nais mo sa amin, Jose, ay tumungo kami sa'yo? Umalis ka na. Isang araw, inutusan ni Jacob si Jose na pumunta sa bukid para tingnan ang kanyang mga kapatid. Sa bukid ay nag-uusap-usap ang kanyang mga kuya tungkol sa kanya, kung gaano siya nakakainis. Nung makita nila si Jose na papunta sa kanila, pinlalo nila na patayin si Jose. Ngunit ang pinakamatandang kapatid ni Jose na si Ruben ay hindi sang-ayon dito. Patayin natin si Jose para di na natin siya maging alalahanin. Ano sa tingin niyo mga kapatid? Ngunit sinabi ni Ruben, kapatid pa rin natin siya. Huwag natin siyang patayin. Ihulog na lang kaya natin siya sa balon. Magandang ideya nga yan. Nang makalapit na si Jose sa kanila, kinuha nila ang kanyang coat at inulog siya sa balon. Umuwi ang mga kapatid ni Jose na naiwan siya sa balon ng mag-isa. Nang sila ay bumalik, ay may nakita silang mga merchants na dumaraan. Kaya naisip ni Levi na isa sa mga kapatid ni Jose, ano kaya kung ibenta na lang natin si Jose sa mga Egyptian merchants para di na natin siya kailangang patayin at alalahanin? Magandang plano yan, Levi. Tara, tawagin mo sila at nang magkapera pa tayo. Ano sa tingin nyo yung sasabihin ni Ruben? Papayag kaya siya? Oo, papayag yun. Kaya, huwag kayong maglala. Ang magkakapatid ay tinali si Jose at ipinagbili sa mga Egyptian merchants for 20 silver coins. Nung makabalik si Ruben, nalungkot siya sa ginawa ng mga kapatid niya, ngunit di siya nagsalita. Kinuha ng kanyang mga kapatid ang coat ni Jose at nilagyan ng dugo ng kambing. Ibinalita nila kay Jacob na si Jose ay kinain ng mabangis na hayop. Umiyak si Jacob nang marinig ang masamang balita. Si Jose ay napunta sa isang mayamang Egyptian na ang pangalan ay Potiphar. Si Jose ay matalino, masipag at gwapo, kaya naging paborito siya ni Potiphar. Kaya siya ay ginawang in charge ni Potiphar sa kanyang mga properties. Subalit isang araw ay nagkaproblema si Jose sa asawa ni Potiphar. At dahil galit ang asawa ni Potiphar sa kanya, siya ay pinagbintangan niya ng masasamang bagay. Kaya nga nagalit si Potiphar dahil dito, kaya siya ay pinakulong. Habang nasa kulungan si Jose, ay narinig niya ang kanyang kapwa bilanggo na nag-uusap sa isa't isa. Ang isa ay cupbearer ng hari at ang isa ay baker. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip ko kagabi? Sana alam ko. Ako rin, gusto ko rin malaman ang ibig sabihin ng panaginip ko. Maaari ko kayong matulungan na maintindihan ng iyong panaginip. Isa ka lang bata. Paano mo malalaman ang ibig sabihin ng panaginip ko? Hindi ako. Sinabi ni Jose, ang Diyos ko ang tutulong para maintindihan ang panaginip ninyo. Sinabi nga ng cupbearer ang kanyang panaginip at sinabi ni Joseph na siya ay pakakawalan sa jail pagkalipas ng 3 araw at babalik siyang muli sa paglilingkod sa hari ng Egypt. Sinabi ni Joseph na alalahanin siya kapag siya ay nakalaya at nakabalik na sa hari. 3 araw ang lumipas at nakalaya nga ang tagapaglingkod ng hari. Subalit, nakalimutan ng paglingkod si Jose at dahil dito si Jose ay nanatili sa kulungan sa loob ng 2 years. Isang gabi, nagkaroon ng panaginip ang hari ng Egypt at dahil dito ay di siya makatulog. Kaya kinaumagahan, tinawag niya ang lahat ng matatalino sa kanyang palasyo para ipaliwanag ang kanyang panaginip. Subalit, walang sinuman ang makapagpaliwanag sa kanya na ibig sabihin nito.
Ang cupbearer ng hari na nakasama ni Jose sa kulungan ay biglang naalala si Jose. Tumakbo siya sa hari at sinabi ang tungkol kay Jose, kaya iniutos agad ng hari na dalhin sa kanya si Jose. So, ang sabi ng aking tagapaglingkod ay kaya mo raw masabi ang ibig sabihin ng aking panaginip. Hindi po ako mahal na hari, kundi ang Panginoon ko ang makapagsasabi ng ibig sabihin ng inyong panaginip. Ito ang panaginip ko, na naginip ako na mayroong matatabang baka na nanginginain ng damo sa bukid nang biglang may lumabas na 7 payat na baka at kinain ng matatabang baka. Anong ibig sabihin nito? Pumikit si Jose at humingi ng tulong sa Diyos. Mahal na hari, ang inyo pong panaginip ay isang mensahe mula sa Diyos. Sinasabi ng Diyos sa inyo na magkakaroon ng 7 taong tagutom na walang kahit anumang tanim ang mabubuhay. At dahil dito, maraming taong magugutom at mamamatay. Natakot ang mahal na hari dahil dito. Subalit Panginoon, hindi pa po ako tapos. Ang panaginip ninyo ay isa pong warning ni God na kailangan maghanda para sa tagutom sapagkat bago ang 7 taong tagutom ay magkakaroon ng 7 taon ng kasaganahan. Kaya makakapag-ipon pa po kayo ng enough na pagkain para sa 7 taon ng tagutom. Para sa mga tao sa Egypt. Oh, tama ka. Salamat sa Diyos at nahanap kita. Ito ay magandang balita. Maghahanda tayo para sa tagutom, gagawa tayo ng storage para makapag-ipon tayo ng food na enough sa panahon ng tagutom. Salamat, Jose. Ikaw ang pinakamatalino sa aking kaharian. Tinatalaga kita na maging tagapamahala sa paghahanda para sa tagutom. Mahal na hari, hindi po sa akin ang karangalan, subalit sa Panginoon. Sinasabi ko lamang po ang mensahe ng Diyos sa inyo. Si Jose ay tinalaga ng mahal na hari na maging gobernador na mamamahala sa pag-iimbak ng pagkain para sa tagutom na darating. Siya rin ay hinahangaan at iginagalang ng mga tao. Dumating nga ang 7 taon ng tagutom sa paligid ng Egypt ay nagkakamatayan ng mga hayop at tao dahil sa tagutom. Subalit, ang mga nasa Egypt ay may sapat na pagkain dahil sa ginawang paghahanda ng mahal na hari at pangunguna ni Jose. Napakarami nilang naipong pagkain kaya ipinagbibili nila ito sa ibang tao na nasa labas ng Egypt. Ang pamilya ni Jose ay nakaranas din ng tagutom sa kanilang lugar. Narinig nila na sa Egypt ay may mga pagkain ipinagbibili. Kaya pinapunta ni Jacob ang kanyang 10 anak na pumunta sa Egypt para bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang kanyang bunso, ay naiwan sa kanilang tatay. Nang makarating ang mga kapatid ni Jose sa Egypt, nakita nila ang isang lalaki na may magandang kasuotan at katungkulan na pinangungunahan ng pamimigay ng pagkain. Nilapitan nila ito. Hindi nila nakilala na ito si Jose. Subalit nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid. At hindi rin naman nagpakilala si Jose sa kanila. Ang mga kapatid niya ay yumuko sa kanya katulad ng panaginip ni Jose. Tinanong sila ni Jose, "Saan kayo nang galing?" "Kami po ay galing po sa malayong lugar ng Kanaan. Umabot po sa amin ang tagutom, kaya po kami naririto upang bumili ng pagkain. Ang tatay po namin na naghihintay sa amin sa bahay." "Hindi ako naniniwala sa inyo. Mga mukha kayong spies. Hindi ba kaya nagbabala kayo ng masama sa amin?" "Hindi po. Kami po ay hindi spies. Kami po ay bibili lamang ng pagkain sapagkat kami po ay inapit ng tagutom sa aming lupain. Bigyan niyo po kami ng pagkain." "Sige, sige. Pagbibilan ko kayo ng mga pagkain. Subalit, dalhin ninyo rito ang inyong pinakabatang kapatid at ama pagbabalik ninyo." "Salamat po. Gagawin po namin iyon." At nang sumunod ngang punta nila, ay sinama nila ang kanilang bunsong kapatid at tatay. Masaya si Jose na makita ang kanyang tatay at bunsong kapatid. At dahil dito, nagpakilala si Jose sa kanila. "Ako
ang kapatid ninyo na si Jose na ipinagbili ninyo sa mga Egyptian merchants? Ikaw ba yan, Jose? Oo nga, ikaw nga. Huwag kayong matakot sa akin. Hindi na ako galit sa inyo. Dahil sa inyo, nakakilala ako ng hari at nakapaglingkod sa mga tao. Nakatulong ako upang iligtas sila sa tagutom dahil sa ginawa ninyo sa akin. Nais ko sana na dito na kayo tumira sa akin sa Egypt na kasama ko. Hindi makapaniwala si Jacob na ang kanyang pinakamamahal na si Jose ay buhay pagkatapos ng mahabang 10 taon. Niyakap sila at ang mga kapatid niya ay umukod sa kanya katulad ng panaginip niya nung siya ay bata pa. Mga kids, natapos na nating mapanood ang buhay ni Jose. Kaya dadako na tayo sa ating mga katanungan. Para sa unang tanong, kung ikaw si Jose, matutuwa ka ba sa ginawa sa'yo ng mga kapatid mo? Hindi. Sino ba naman kasing matutuwa kung sinubaran ka ng mga kapatid mo, hinulog ka sa balon, tapos ibinenta ka pa sa mga dayuhan at dahil doon naging alipin ka at nahirapan ka pa. Diba? Hindi ka lang matutuwa, malulungkot ka at masasaktan. Mga kids, para sa ikalawang katanungan, sa palagay nyo ba, iniwan ng Diyos si Jose nung panahon na siya'y nahihirapan? Hindi, mga bata. Hindi iniwan kailanman ng Diyos si Jose. Kahit nung panahon na siya ay binenta ng mga kapatid niya sa mga dayuhan, nung panahon siya ay naging alipin, at nung panahon na siya ay nakulong, ang Diyos ay kasama niya. Pero maaaring naitatanong nyo, bakit po nararanasan po ni Jose yun? Bakit po niya naranasan ng mahirapan? Mga kids, pinahihintulutan minsan ng Diyos na maranasan natin yung mga pagsubok. Bakit? Katulad ni Jose, mga bata. Naranasan ni Jose yung hindi magandang karanasan. Kasi may plano pala ang Diyos at meron siyang purpose. At yon, purpose niya na yon, yung hindi magandang pangyayari, diba, sa buhay ni Jose, ang ginawa niya, itinurn niya into positive. Itinurn ni God into pagpapala, hindi lamang kay Jose, kung hindi pati sa buong bayan ng Ehipto at doon sa mga bayan na malapit sa kanila. Nakasama na rin yung kanyang pamilya, yung pamilya ni Jose, at doon sa mga kapatid niya na nagpahirap sa kanya. Kasi tingnan nyo mga kids, isipin nyo ha, kung si Jose ay hindi pinahintulutan ng Diyos na maibenta ng mga kapatid niya sa dayuhan at hindi siya naging alipin sa Ehipto, hindi maipapahayag doon sa hari ng Ehipto na magkakaroon ng 7 taong tagutom at hindi makakapaghanda ang Ehipto. Hindi ba? At kung hindi rin pinahintulutan ng Diyos na mangyari yung ginawa ng mga kapatid niya kay Jose, hindi siya magiging governor ng Ehipto. Tingnan nyo mga kids, hindi naging maganda yung ginawa ng mga kapatid niya sa kanya. Pero ang ginawa ng Diyos, ginamit niya yon para sa purpose na pagpalain ang si Jose at yung mga taga-Ehipto at yung mga kapatid niya na rin, pati yung kanyang tatay. Diba? Kasi karoon ng 7 taong tagutom kahit na anong itanim nila ay hindi nabubuhay. At dahil doon, sila'y magugutom. Pero salamat, dahil si Jose ay napunta sa Ehipto, kaya sila ay nakapaghanda para sa 7 taon ng tagutom. Nakapag-ipon sila ng enough para ang bawat isa sa kanila ay may makain. Ano ang mga lessons
na makikita natin at makukuha natin sa buhay ni Jose. Una, marunong siyang magpatawad. Kahit na hindi maganda yung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, natagpuan niya sa puso niya na patawarin sila. Pangalawa, patuloy nagtiwala si Jose sa Diyos. Sa kabila ng nahihirapan si Jose, alam niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. At nakita niya rin na may purpose ang Diyos kung bakit nangyari sa kanya yung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya at kung bakit siya napunta sa Egypto. Kabata, katulad ni Jose, matuto rin tayong magpatawad at magtiwala sa Diyos. Kahit na may mga bagay na sa tingin natin na meron tayong problema, meron tayong struggles, alam nyo na tayo lamang ay magtiwala sa Diyos kasi lahat ng negative, ito turn ni God into positive. Lahat ng hindi magaganda, ito turn ni God into pagpapala, hindi lamang sa iyo, kung hindi sa lahat ng taong nakapaligid sa iyo. Kaya mga kids, huwag niyong kalilimutan, everything works together for good for those who love God. Lahat ng mga nangyayari sa atin, may purpose si God. Kaya magtiwala lamang tayo at patuloy na gawin kung ano yung gusto niyang gawin natin. Okay? Para sa ating memory verse ngayong araw, i-recite nga natin ang Romans chapter 8 verse 28. For all things work together for good for those who love Him and who are called according to His purpose. Isa pa! Romans chapter 8 verse 28. For all things work together for good for those who love Him and who are called according to His purpose. Last time. Romans chapter 8 verse 28. For all things work together for good for those who love Him and who are called according to His purpose. Bravo, mga kids! Huwag niyo yang kalilimutan! Let's do an awesome artwork. Kids, para sa ating awesome artwork, gagawa tayo ng Happy Cup! Happy Cups! Gagawa tayo ng Happy Cup para ipaalala sa atin na lagi lang tayong maging masaya sa lahat ng panahon kasi kung meron man tayong meron man tayong pagsubok sa buhay, ay alam natin na pagdating ng panahon ay gagawin ng Panginoon yung mga pagsubok na into positive. Diba? At sabi nga sa memory verse natin mga bata, for all things work together for good for those who love God. Kaya yung mga negative na yan, nagta-turn into positive, kaya happy lang dahil love ka ni God. Mga kids, ang materials na gagamitin natin para sa ating Happy Cup ay colored paper, glue, marker, at mag-ingat sa paggamit ng gunting. Magpatulong kay mommy or kay daddy, or kung malaki ka na naman, kaya mo na, go lang. Pero mag-ingat ka rin. Okay? Unang step natin, kunin natin ang colored paper natin. Anong kulay ang gusto mo, Ate Rian? Yellow. Yellow. At ako naman ay pink. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng square. Para nga makagawa ng square, ano nga yung ginagawa? Gagawa tayo ng tatsulok. Yan, para makagawa tayo ng square, tutupin natin yung papel natin. Yung triangle. Ayan. Okay, at pagkatapos, dahil meron tayong tatsulok, so, gugupitin natin yung ilalim.
pag binuksan nyo yan mga kids, meron na kayong, buksan natin, square. Okay, after nyan mga kids, ay tutupin natin yung ating papel sa gitna. Tutupi sa gitna. Yes po. Okay, dapat pantay. Pag naitupi na natin yan mga kids, ay buksan na natin, kasi tupi ulit natin siya. Yan, sa gitna. So, itong mark nyo dito na naguhit, ay gagamitin nyo rin mark para itupi ulit siya sa gitna. Yan. Okay, so dapat pantay. Ganun din sa kabila mga bata. Okay. At pagkatapos, buklatin na natin. Ngayon, meron na tayong 4 na sides. Pagkatapos mga kids ay sa kabila naman. So, ito naman, kung dito na kayo, ngayon naman pa-vertical. Ito ay pa-vertical. Ngayon, pa-horizontal naman ang gawin nating line. Okay. So, the same procedure. Buksan ulit. Tulad ng ginawa nyo kanina, ganun din ang gawin nyo. Okay. Sige. Buklatin. Tapos, sa kabila ulit. So, ganun din. O, meron na tayong 4. Ang gagawin natin ay gugupitin na. Kailangan lang natin yung 3 to. 1, 2, 3. So, gugupitin natin yung 3 nito. So, ganito na yung hugis niya. Ngayon naman, yung pahabang yan mga kids, magtutupi ulit tayo. So, kung kanina, tutupi nyo ito dito. Nakita nyo ba? Tutupi dito. Tutupi nyo siyang paganyan. Kita? Pagkatapos nyo itupi siya doon sa kabila naman. Okay. Yan. Okay. Tapos, ngayon, itupi nyo ulit siya, yung isang to. Dito nyo naman siya itupi. Doon sa pangalawang line. So, sa dalawa. So, dito nyo siya itupi. Okay, nakikita nyo ba? Okay. Ngayon, sa kabilang part naman. Alisin nyo, sa kabilang part naman. So, isa, dalawa. Sa dalawa nyo rin siya itutupi. Ngayon naman, itong part na to, gagawin nyo ay itutupi nyo siya. Pero before yon, ayan, tulungan ko muna sila yan. Pareho na kami ni Lian na merong ganito. Nakatupi. Ngayon naman, gugupitin natin itong mga ito. Diba? Ito yung tinupi nyo. Ngayon, gugupitin natin siya hanggang dun sa itinupi nyo. And dito. Dito. Okay? Tira mo na ako. Lian. Okay, so meron na tayo nagupit na dito. Pagkatapos nitong tapos nung nagupit, itong isang to, nag-iisang dulo ay gugupitin nyo. Okay, ganun din sa akin. Siyempre, dahil nagupit nyo na siya, yung loob, gagawin nyo ay tutupin nyo muna itong inyong papel ng paganito. Para magkaroon kayo ng pattern, para bumilo. Muna natin dito ng face na happy face para yung symbol na tayo dapat ay maging happy. So, habang ginuguhit ni Ate Lian yung kanyang ginagawa, yung kanyang happy face, ay lalagyan muna natin, ididikit na natin siya. Okay. So, ang gagawin natin ay lalagyan ng glue, syempre dito. At, ididikit natin dito sa dulo. Ayan. At meron tayong dulo. Syempre, yung dulo, ang gagawin natin sa dulo ay ibubukas natin ganyan.
ipapasok natin siya ulit. Tapos lagyan natin ng glue. Yung kanina na ginapit natin, gagawa tayo ng square. Ulit. Tapos, gugupitin natin para maging hanggang siya. Ngayon, pagtapos, ang gagawin natin, gugupitin lang ay yan. Tupiin natin dito, tapos tupi ulit. Tupi ulit. Yan. Tapos, igugulo na natin. Kasi curve natin ng konti. Wait lang natin yung pusin muna natin yung mga bits. Yan. Ngayon, ay didikit na natin siya sa cup natin. So, kung saan natin, ayun o, dito na sa cup. Dito lang siya. Ito na ang ating happy cup! Antayin ko lang, tutulungan ko lang si Lian na gawin yung kanyang happy cup. Pagkatapos ay magpapapicture na kami sa aming happy cup. Kaya kids, sana nag-enjoy din kayo dun sa ating paggawa ng happy cup. Okay? Mga kids, kami ni Ate Lian ay magpapaalam muna sa inyo. Subalit, lahat ng natutunan natin ngayong araw, huwag niyong kalilimutan na ilagay ito at itanim sa ating mga isip, sa ating mga puso. Upang sa gayon, sa mamamagitan ng mga ating sinasabi at ginagawa, ay naipapakita natin yung ating mga natutunan ngayong araw. Upang ang mga tao sa inyong paligid ay makikilala na kayo ay mga anak ng Diyos. Kaya mga kids, God bless you, be a blessing, and say, okay, paalam!